Sa bawat bansang nahulog ang loob sa kultura ng anime at manga, may ilang pamagat na lumampas sa pagiging libangan at naging bahagi na mismo ng kolektibong alaala. Isa sa mga ito ang Slam Dunk, isang obra na hindi lamang nagdala ng basketball sa entablado ng animasyon, kundi nagbukas din ng pinto para sa mga kabataang natutong mangarap habang pinapanood ang pulso, saya at sakit ng paglalaro sa loob ng hardcourt. Bago pumutok ang matinding pagkahumaling ng mga Pilipino rito, mahalagang balikan kung paano itong unang humuni sa bansang pinagmulan nito at paano dahan-dahang umapaw ang impluensya mula sa Japan hanggang Pilipinas at paano nag-iwan ng kirot at panghihinayang pagtatapos ito bilang bitin at hindi kailanman natuldukan ng marapat. Nagsimula ang lahat sa Japan noong unang bahagi ng dekada 90 mula sa malikhaing kamay ni Takehiko Inoue at inilathala sa Weekly Shonen Jump. Ang Slam Dunk ay unang lumitaw bilang manga na naglayong pagsamahin ng tunay na dinamika ng basketball at ang masalimuot na emosyon ng kabataang nasa gilid ng pagiging adulto. Mabilis itong sumikat dahil hindi lamang puro aksyon, kundi nagpapakita rin ito ng mga karakter na may lalim, may kahinaan at may problemang sinisikap lampasan. Dahil sa tagumpay ng manga, nagpasya ang Toei Animation na dalhin ito sa telebisyon at noong huling bahagi ng 1993 ay unang umere ang anime adaptation sa Japan. Kagad itong naging bukambibig ng marami, hindi lamang dahil sa sports na tema nito kundi dahil sa katawa-tawang personalidad ni Hanamichi Sakuragi at ang tensyon sa pagitan niya at ni Kaede Rukawa na tila nagmistulang alamat ng alitan ng dalawang binatang parehong may inaabot na hangarin sa court. Mula roon ay tuluyang umusbong ang kasikatan ng serye, sinabay ng lumalakas na kultura ng basketball sa Japan at naging pundasyon upang maging isa ito sa maituturing na pinakamaimpluwensyang sports anime sa kasaysayan. Sa paglipas ng panahon ay umabot sa Pilipinas ang alon ng kasikatan ng Slam Dunk, lingid sa kaalaman ng iba. May mahabang panahon pa bago ito opisyal na ipinalabas sa lokal na telebisyon. Nagsimula itong makilala sa bansa noong kalagitnaan ng dekada 90, isang panahong hindi pa gaanong laganap ang internet at kung ano ang nasasagap sa TV ay nagiging literal na pinto sa mundo ng anime. Noong unang ipinalabas ito sa isang lokal na istasyon, mabilis itong tinanggap ng mga Pilipinong ang hilig sa basketball ay halos likas na kasama ng pagdadalang tao. Hindi kailangan ng malalim na paliwanag upang maintindihan kung bakit kaagad nagkaroon ng koneksyon ng mga manonood dito. Sa isang bansang ang kanto ay may ring, ang eskwelahan ay may court at ang bawat PBA star ay halos kasing tanyag ng mga artista, ang kwento ni Hanamichi Sakuragi ay nagmistulang representasyon ng karaniwang binatang Pilipino. Ang outcast, ang padalos-dalos, ang mayabang ngunit mabuting puso, ang sabik mapansin ng babaeng minamahal at ang pangarap maging mahusay sa isang bagay na kailanman ay hindi niya minahal noong una. Naging bahagi ng hapon at gabi ng maraming kabataan ang panonood ng bawat episodes. Maririnig ang mga sigaw sa loob ng bahay tuwing may clutch shot na kailangan ng shohoku. Mararamdaman ng sama ng loob kapag nasusupalpal si Sakuragi. At maririnig ang tawanan tuwing may katangahang ginagawa si Haruko o tuwing may komedikong pambubwisit na ginagawa si Sakuragi kay Rukawa. Hindi lamang naging sikat ang anime, naging bahagi ito ng pang-araw-araw na buhay. Sumikat ang mga hairstyles, posters, notebooks, t-shirts at maging mga bilihin sa palengke na may printed na mukha ni Sakuragi, Rukawa, Akagi, Mitsui at Miyagi. Para sa maraming kabataan, ang Slam Dunk ay hindi lamang palabas. Isa itong ritual, isang sandaling nagdadala sa kanila ng inspirasyon at pagnanais na humawak ng bola at subukang tumalon ng mas mataas. Ngunit kasabay ng pag-usbong na kasikatan niya ang unti-unting paglitaw ng maliit na bahid ng pagkabigo. Hindi man kaagad naramdaman noong una, lumipas ang panahon at napagtanto ng mga tagahanga na tila may kulang. Sa kabila ng dami ng intense sa laro, sa kabila ng paghahasa sa sarili ni Sakuragi at sa kabila ng unti-unting pagbubukas ng mata ni Rukawa sa kahalagahan ng teamwork, ang anime ay nagtapos ng hindi tinalakay ang pinakamalakas at pinakatanyag na bahagi ng manga, ang laban ng Shohoku laban sa Sano. Isang laban na itinuturing na marami bilang isa sa pinakamahusay na basketball match sa kasaysayan ng manga. Sa halip na ipakita ito, nagtapos ang anime sa isang kalmadong paglalakbay sa kung saan nagsisimula pa lamang sana ang pinakamatingkad na yugto ng kwento. Maraming nalungkot, maraming nadismaya at maraming umasa na balang araw ay may karugtong itong darating. Ang dahilan kung bakit hindi ito nabigyan ng maayos na dulo ay pinagsama-samang usaping produksyon, karapatan at oras. Gaya ng maraming anime noong dekada 90,
Mabilis ang pacing ng industriya at hindi lagi nakakasabay ang anime sa manga. May mga pagkakataong kailangang huminto upang hindi maunahan o lampasan nito ang source material. May mga pagkakataon ding nauubusan ng budget at may mga pagkakataon ding ang ratings at merkado ay nagbabago. Dahilan upang kanselahin o hindi na ipagpatuloy ang isang palabas kahit may pangangailangan o kagustuhan pa ang mga tagahanga. Naging biktima nito ang Slam Dunk anime kaya't ang lakas, emosyon at pagsabog ng damdamin ng Sano arc ay nananatiling nasa pahina lamang at hindi nailipat sa telebisyon. Dagdag pa rito ang mga kontrobersiyang umusbong kalaunan. May mga balita noong araw na may nawawala o manong episodes. Isa raw na gumawa ng tulay sa pagitan ng huling episode ng anime at ng sumunod na kabanata sa manga. Subalit walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Toei sa ganitong usapan. Tila naging urban legend ito. Pinaniniwala ang may episode na hindi na ipalabas dahil sa technical na problema o dahil sa hindi natapos na materyales. Sa katotohanan ay walang ganitong lost episode, kundi nabuo lamang haka-haka dahil sa biglaang paghinto ng anime at hindi pagkakatugma ng naratibo sa manga. Sa mga panahong walang social media at limitadong access sa impormasyon, ang mga ganitong kwento ay madaling nabubuo at tumatatak bilang mithing dasal ng mga tagahanga. Isang pag-asang baka sakaling may nakatagong episode na hindi pa naipapakita na pwede nilang abangan. Sa Pilipinas, ang bitin na pagtatapos ay lalong sumiksik sa damdamin ng mga taga-subaybay kapag umaasa ka nang makikita mo ang kasagsagan ng laban ng Shohoku. Kapag handa ka nang masaksihan kung paano nagbago si Sakuragi mula sa basagulero patungo sa isang tunay na mandirigma sa court. At kapag alam mong may higit pang kwento na dapat ibigay ngunit biglang katapusan na, isang kakaibang pangulila ang maiiwanan. Kaya siguro hanggang ngayon ay buhay na buhay ang komunidad ng mga Pilipinong tagahanga ng Slam Dunk. Maraming bumabalik sa manga, maraming nagre-rewatch, maraming nagbabahagi ng mga lumang VHS rip at tagalize na audio at marami ring nagtatangkang lumikha ng sariling bersyon kung paano sana nagwakas ang anime kung ito'y nagkaroon ng pagkakataon. Sa kabila ng hindi magandang pagtatapos, ang nostalgia ng Slam Dunk sa Pilipinas ay hindi kailanman namatay. Sa bawat barangay court na may batang pulang buhok na ginagaya si Sakuragi, sa bawat tahimik ngunit seryosong manlalarong ginagayang katahimikan ni Rukawa, at sa bawat tambay na humihiyaw ng Shohoku habang nagbabatuhan ng bola sa ilalim ng init ng araw, sumisibol ang alaala ng panahong ang anime ay hindi lamang pinapanood kundi isinasabuhay. Marami ang nagsasabing sa Slam Dunk nila unang nadama ang tunay na saya ng sports anime, ang paghahalo ng tensyon, kabaliwan, pangarap, sakripisyo at kabutihang nakikita sa loob ng isang simpleng basketball court. Hindi mahalaga kung may nasaktan, kung may natalo, kung may lumusot na bola sa huling segundo o kung may kasabay na luha. Ang mahalaga ay naramdaman ng lahat ng walang pinipiling edad o panahon. Sa huli, kahit pa walang maayos na katapusan ng anime, nananatili itong buhay, humihinga at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon. Ang kasikatan nito sa Pilipinas ay naging bahagi na ng kultura, bahaging hindi matitinag ng paglipas ng panahon. Ang nostalgia ay mananatiling matamis, kahit pa may bahid ng panghihinayang. Sa tuwing may palabas na bagong sports anime, laging ihahambing sa Slam Dunk at madalas ay hindi maabot ang parehong antas ng emosyon. Marahil dahil sa Pilipinas, ang Slam Dunk ay hindi lamang kwento. Isa itong panahon ng kabataan. Isang yugtong nagbukas ng pinto sa pangarap. Isang yugto ng buhay na hindi may babalik at lalong hindi mapapalitan. Sa pagtatapos nito, hindi talaga natapos ang kwento. Nananatili itong nakabitin sa hangin. Parang huling tira na hindi natin napanood kung pumasok o hindi. Ngunit sa isang banda, marahil ay sapat na iyon. Ang hindi pagkakatuldok ay nagbigay ng puwang sa atin para magpatuloy mag-imagine, magpatuloy mangarap, magpatuloy maniwala na may susunod pang kabanata kahit wala naman talaga. At sa ganyang paraan, nananatiling buhay ang Slam Dunk, hindi dahil sa kumpletong naratibo kundi dahil sa alaala nitong hindi nauubos. Sa huli, ang kwento ni Sakuragi at ng Shohoku ay patuloy nating binubuo sa isip at marahil ay doon nakatago ang tunay na kagandahan ng isang kwento, ang pagiging hindi perpekto, ngunit minsang naging bahagi ng ating buhay.